natin lang COC. O, dito na muna tayo sa ibang mga balita. Ayan, syempre, yung balita na si Inday Sara, mga bossing. Si Inday Sara po ay nangunguna na naman, mga bossing. Nangunguna na naman si Inday Sara sa approval and trust ratings at sa kabila ng kaliwat kanang pagbabatikos sa kanya, kaliwat kanang paninira sa kanya at kaliwat kanang propaganda na gumagastos ang mga nasa gobyerno para makakuha ng mga vloggers na sisirain si Inday Sara. O sa kabila ng lahat ng yan, mga boss, naku po, ito si Inday Sara ay namamayagpag pa rin. Bagamat bumaba yung kanyang trust rating, siyempre kailangan pababain nila ng pababain. Hindi naman pwedeng biglang bumaba ng sobrang dami niyan. So kahit alam naman natin na hindi talaga bumababa yung kanyang trust rating at yung approval rating, pilit pinabababa noong mga survey survey companies na yan. Pa din, mataas pa din siya kaysa sa lahat. Ang pinakamasaklap nga, mga bossing, ang pinakamasaklap yung trust rating ni Romualdez, 31%. Diyos ko po. Ang laki na ng ginasta nito sa kakaayuda. Putay na minsan. Kumaganon na nga ito sa mga ayudahan. Pucha yan, kaway ng kaway to, nagkakulani na nga daw to kakakaway, pero walang kumakaway sa kanya pabalik. Yung alam mo yun, lahat na ginawa mo para lang mahalin ka ng tao, pero pucha, wala pa rin. Wala ka pa ring silbi para sa kanila. So ito naman presidente natin, trust rating 50%. Hindi ko nga alam kung nandito pa si Bongbong . Ang tagal ko nang hindi nakikita si Bongbong. Ang tagal na, ito lang ang presidente na hindi pinag-uusapan. Ito lang ang presidente na hindi pinag-uusapan. Mas pinag-uusapan pa yung vice president kaysa sa kanya. Diba, napansin nyo? Ito si Inday Sara, mas pinag-uusapan pa kaysa kay Bongbong. Noong may bagyo, ang hinahanap si Inday Sara, hindi siya. Nung mga nakaraan naman, namamasyal si Inday Sara, galit na galit sila. Samantalang pag namasyal naman to si Bongbong, pinagtatanggol naman nila. Doon talaga ako medyo weird na ang gusto nilang ipa-impeach yung vice president. Pero yung presidente na dapat nananagot sa lahat ng mga problema ng bayan ngayon, hindi mo makita, hindi mo marinig, hindi mo maramdaman. Diba? Parang wala, hindi mo siya nakikitang humaharap sa media. Hindi mo siya nakikitang merong mga plataforma na may mga utos-utos. Wala. Sa mga ribbon cutting, nandun siya. Doon sa mga yung sa mga concert, nandun siya. Yung mga send-off, nandiyan siya kapag ka merong merong mga groundbreaking, nandiyan siya. Pagtungkol kay Tebes, kay Pastor, meron siyang statement. Pero pagkadating sa mga problema ng bayan natin, wala. Yung pagbenta ng ginto, 25 tons na ginto, binenta, wala rin siyang imik. Buhay pa ba to? I-check nyo baka mamaya na-cremate na yan Hindi niya pa sinasabi sa amin dahil hindi siya nararamdaman kahit noon pa hindi ba? Anyways, trust rating at 61%, 60% yung kanyang approval rating. Ang trust rating ng pinakamamahal natin presidente, 50%. Buti ka pa, naka 50% kaya pinakamamahal na presidente kasi sobrang mahal lahat ngayon dahil siya presidente. Tapos ito namang ating Speaker of the House na
medyo ang karir ay naghihingalo bagamat ginamit na niya ang lahat ng kanyang makakaya para bumango siya sa tao. Tinawag niya na yung kanyang sarili na Mr. Rice. Pero kulang pa din mga bossing. Yung effort ay kulang na kulang pa din. After 3 years, 31%. So ang ano kasi ang ating presidential election is 2028. So another 3 years. Let's just say na dumagdag ng 31% pa yung iyong trust rating dahil sa 3 taon 31% lang nakuha mo eh. So after another 3 years, sabihin na natin 31% ulit. So nadagdagan ng 31%, sabihin na lang natin. Hindi ka naman pwedeng sumikat sa loob lang ng 3 taon, ibisit na bisit sa'yo tao. So naging 62%. Sa 2028, putangin na yan, baka pagdating ng 2028 eh. Baka hindi ka na maka 62%, baka 31% pa rin yan. Tapos si Inday Sara na yung makakuha ng majority ng trust rating. Kaya baka pagdating ng 61% pa lang yan, si Inday Sara 95 na. Delikado kayo diyan ha. Anyways, congratulations Inday Sara sa iyong mataas na trust rating. Congratulations din kay BBM, at least kahit papaano, kumbaga sa nag-aagaw buhay, may pag-asa pang mabuhay. Mayroon din pag-asang mamatay kasi 50-50. Ito naman kay Romualdez, iyong trust rating, rest in peace. Kumbaga sa may sakit, kung 50-50 si Bongbong, ikaw 31% na ng chance mong mabuhay. Nakahanda na yung mga gamit, yung kape, yung biskwit, mga butong pakwan. Nakahanda na lahat, inaantay ka na lang. Ito, tingnan natin tong balita kay Inday Sara. Pasok. Sa kabila naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval and trust ratings batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero tila hindi naapektuhan ng pagbabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na 3 buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% na disapproval ratings. Kapantay naman nito si Senate President Cheese Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21%. Grabe Mantakin mo si Martin Romualdez. Ang tagal niya ng Speaker of the House, tapos may mga congressman pa siya na tumutulong dumipensa sa kanya. At syempre, kung dinidepensahan siya noon sa mga distrito ng mga congressman na yan, inilalakad na siya, di ba? Pero he is still at 32%. Tapos si Escudero na hindi naman masyadong matunog, wala namang mga paayuda. Si Escudero na panay lang ang papogi kasama yung asawa niya, meron siyang 60%. Katulad ni Vice President Sara Duterte, ha? So, ito na lang dalawa yung pagbasihan mo, si Escudero at saka si Romualdez bilang mga pinuno noong mga lower and the upper house. 32% may ayuda, 60% papogi lang. Ibig sabihin, Romualdez, wala talaga sa guhit ng palad mo itong pagiging presidente sa 2028. Tigilan mo na yan. Wala nang pag-asa, sir. Oo.
disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50%, at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Inday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa iligal na pogo, tensyon sa West Philippine Sea, pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val TV Negrasha. Walang kwenta yung mga tanong. Pucha, yung mga tanong parang sapul yung mga Duterte. Talagang bababa yung mga Duterte. Walang hiya. Anyways, yun talaga sabi ko sa inyo, may mga effect na kakaiba rin itong mga survey nito. Ito yung mga mind conditioning effect minsan dito sa mga survey. Yan ang yan ang mga nagaganap. Ito, maganda tong balita na to. Anyways, VP Sara, hindi daw handang makipag-alyansa sa kahit sino mang partido. Pakinggan nga natin itong balitan to. Hindi pakikipag-alyansa sa sinumang politiko o anumang partido ang prioridad ni Vice President Sara Duterte ngayon. Anya, mas sinututukan niya ang pagdepensa sa kanyang opisina. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa pagkikita ni Vice President Sara Duterte at dating bise na si Leni Robredo sa Naga City, lumutang ang posibilidad na magkaroon ng alyansa sa politika sa pagitan ng dalawa. Pero ayon kay VP Sara na hindi siya handa na makipag-alyansa sa kahit sino mang politiko o anumang partido. Naibahagi nga rin ng bise na tumanggap po siya ng imbitasyon noon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumama sa kanilang partido. Pero anya, ang pagdepensa sa Office of the Vice President ang kanyang prioridad ngayon. Right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Wala rin anyang diskusyon na makipag-alyansa ang hugpong ng pagbabago sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Pero may payo kaya ang ama ni VP Sara sa kanya sa pagdepensa sa kanyang tanggapan? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun, na sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, sipukin mo na yan, sunugin mo na yan, ganun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang ma-expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Ganyan. So wala siyang advice defending the Office of the Vice President. Samantala sa papalapit na filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections, may individual ba na kakandidato pagka-senador ang i-endorso ng bise? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the Office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. Pero we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Wala rin ang VP Sara. Very safe. Very safe. Ito yung mga
unpredictability of the Dutertes. Kasi kung yung iba yan, epal na yan eh. Pero the Dutertes are not like that. OB67, how are you? Mabuhay ka. Itong mga itong mga Duterte na to. Sila very unpredictable. You cannot predict them this early. Kumbaga malalaman mo na lang, gagawin na lang nila. Sigurado ko maraming nakatutok sa kanila dyan sa mga interviews na yan. Maraming nakatutok. So, hindi natin siya problema. Kasi wala pala siyang senador na i-endorso. Pero bigla magugulat ka, Jaran! Ang nangihingi ng endorsement mula sa kanya para sa susunod na eleksyon. Sa tanong naman kung tutuloy ba sa pagtakbo sina dating Pangulong Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte sa midterm elections, narito naman ang sagot ni VP Sara. Una ko, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Di daw niya alam Di ko alam. Naririnig ko lang, tatakbo daw. Pero hindi ko alam. Itong mga Duterte na to, mga charot talaga to mga to eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Pero naririnig ko lang. Tatakbo daw. Tatakbo daw talagang binabaliw nila yung mga kalaban eh. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Mabigat yun so hindi niya lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero tatakbo daw. Pero hindi ako sure Hindi ako sure kung tatakbo talaga. Hindi ako sure kung tatakbo. Pero pwedeng tumakbo.